Okay, so pag-usapan natin class yung transportation engineering. This is going to be a short discussion video. Gusto ko lang kayo class bigyan ng idea kung ano ba yung ibig sabihin ng transportation engineering. And it is very important para sa inyo mga engineers kasi pagka nakagraduate kayo ng engineering, ng civil engineering, po pwedeng ito yung maging field or industry na pasukin nyo, field of interest ninyo. Kasi may mga kilala ko na after nila makagraduate ng civil engineering, nagpe-pursue sila ng transportation engineering. Especially yung mga nagwo-work sa DPWH, kung familiar kayo doon. So, sobrang dami kasi ng fields ng civil engineering. So, isa dito yung transportation engineering. Also, at the end of this discussion, i-discuss ko sa inyo yung project na kinakailangan yung gawin. Sinama ko na rin siya sa discussion na ito para kahit papano masimulan nyo na siya. And kapagka natapos niyo siya ng maaga, syempre hindi na siya sumabay dun sa iba pang mga gagawin ninyo. Okay, so let's start transportation engineering. So what is transportation engineering? Sabi dito, transportation engineering is a branch of civil engineering that involves planning, designing, operation, and maintenance of transportation systems to help build smart, safe, and livable communities. So, ito class na transportation engineering, branch siya or field ng civil engineering kung saan pinag-aaralan natin kung paano magplano, mag-design. Siyempre, mga engineers tayo, so definitely nagpaplano tayo and kung paano ba ino-operate yung mga transportation systems natin. And kapag ka sinabi natin class na transportation, from the word itself na transport, eto yung mga systems kung saan ginagamit natin para makapunta tayo from one place to another. O kaya naman kung meron tayong mga goods or mga products na kinakailangan dalhin from one place to another, eto yung mga system na kinakailangan gamitin natin. Whether it be land, water, air, or railing system. So, marami yung transportation systems natin. So, syempre, ang importansya na to sa mga civil engineers kasi kapag ka wala tayong transportation systems, imagine niyo na lang kung gaano kalayo lagi yung nilalakbay ninyo para lang makapasok halimbawa sa eskwelahan or kapag ka may mga products kayo, yung mga nagbi-business diyan, kung paano niyo siya madadala from one place to another. So it is very important, no? So ayan, kakasabi ko nga lang kanina, kapag ka land, eto siya. So eto, this is very familiar sa inyo and sobrang ganda, no? Ako kapag ka nakakakita ko ng mga ganito dati, sobrang na-motivate talaga ako na maging engineer talaga and nagawa ko naman siya. Pero yun nga lang, nasa academic industry ako ngayon. Pero there's still a time para mag-pursue ako ng ganitong career. Pero sa ngayon, nasa academic muna ako para mag-share ng knowledge. Pwede siya sa land, yung transportation system natin or engineering. Pwede sa air, ito yung mga airports natin. Pwede sa water, or pwede naman sa railing system. It is very obvious naman na pag sinabi natin transportation. So, types of transportation engineering, explain ko sa inyo deeply yung mga meaning nila. First is yung railway engineering. Railroad engineering is an interdisciplinary engineering field dedicated to build better, faster, more efficient rail systems. The railroad industry uses these special engineers to care for and plan railway systems that can transport goods and people. From the word itself na rail, ito yung dinadaanan class ng tren natin. Dati iniisip ko, meron namang land, so bakit gagawa pa tayo ng mga tren? Kasi class, kapag puro sa land lang tayo dumaan, doon nagkakaroon ng congestion or ng traffic. So, para ma-minimize natin yung mga traffic sa atin or sa ibang bansa, so kaya nagawa yung
railing system or yung railroad engineering. Kasi sa mga hindi pa nakakasakay ng tren, sobrang efficient niya talaga. Mabilis talaga siya. Kasi wala naman siyang ibang kaagaw sa daan. So kapag ka nagpunta kayo ng Metro Manila, sumakay kayo ng tren, mabilis talaga siya and mura pa. Yun yung napansin ko sa mga tren, sasakay ng mga tren. So, ayun, masaya din sumakay, masayang experience din, and maganda. Maganda siya sa economy kasi kapag ka walang traffic, syempre, mas mabilis yung production ng mga tao. So, yun, kaya siya nakakatulong sa economy ng isang bansa. Next is yung Port and Harbor Engineering. Ito, about sa water naman. Shipping, commercial fishing, passenger cruises, and private sailing all require docks and harbors from which to sail and deliver goods and passengers. Ito class ng Port and Harbor Engineering. About siya sa water naman. Yung definition ng port tsaka harbor, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan niyan. Kasi pagka nag-board exam na kayo, madalas lumalabas to sa definition of terms. Nung time namin lumabas to eh. And yung previous years din namin, lumalabas talaga to. And maraming tao ang nalilito kung ano ba yung difference ng port, harbor, at saka pier. So mamaya, papakita ko sa inyo. Pero kapag sinabi natin Port and Harbor Engineering, about siya sa pag-ship, sa pangingisda, and sa pagsakay ng mga tao sa mga sasakyang pandagat. Ayan. Pag sinabi nating class na port, harbor, tsaka pier, ayan, yung difference niya, nasa picture na. Pag sinabi nating port, ito yung bagsakan ng mga goods na ini-import natin sa ibang bansa o kaya sa ibang lugar. Pag sinabi nating harbor, ayan yung itsura niya. Yan yung mga paradahan ng mga bangka. Ayan. And pag sinabi natin class na pier, ito yung daanan ng mga tao. Ayan. Dati, litong-lito ako dyan kasi narinig ko yung pier, narinig ko yung port, tsaka harbor, pero hindi ko alam yung difference nila. Again, kapag ka sinabing port, isipin nyo lang na yun yung bagsakan or ng mga ini-import or kuhanan ng mga ini-export natin. Pag sinabi nating harbor, ito yung paradahan ng mga bangka. Pag sinabing pier, daanan ng mga tao. Na syempre, malapit din sa dagat. Another type of transportation engineering is yung airport engineering. So, obviously, about siya sa himpapawid. Airport engineers design, build, maintain, and develop construction standards for commercial, private, military, and civilian airports, heliports and helipads, and seaplane bases. So, simplest term, pag sinabi nating airport engineering, about siya sa himpapawid. Nagde-design tayo, nagbi-build, nagme-maintain, nagde-develop tayo ng mga construction standards para mapaayos yung mga kagamitan nating panghipapawid. Whether it would be yung mga eroplano, yung paradahan ng mga eroplano, yung mismong airport. So, about siya dun. Okay? So, importance of transportation engineering. Why is transportation engineering important? So, ano bang importansya niya? Sabi dito, it is the transportation engineer's responsibility to plan, design, build, operate, and maintain these systems of transport in such a way as to provide for the safe, efficient, and convenient movement of people and goods. Pagka-class naging engineers kayo, lagi nyong tatandaan na ang first goal nyo dapat, yung construct nyo kahit ano pa yan, dapat safe yan. Halimbawa, sa building, una nyong iisipin class yung safety. Kasi mawawalan ng saysay yan kapag hindi safe yung mga kinoconstruct nyo. Kagaya class sa mga daan, sa transportation engineering, kapag ka-class nag-construct kayo, maganda siya, yes. Pero baka isang yanig lang ng lindol, gibayan. Ay, hindi class safe yung ganun, ha? Lagi niyong uunahin class yung safety ng mga tao. So, as engineers, ito yung responsibility natin sa transportation engineering, pinaplan natin siya mabuti, dine-design, binibuild, and dino-operate, and bine-maintain. Pagka kasi na-construct mo isang bagay, building, halimbawa infrastructure or mga daan,
Hindi siya natatapos dun lang. Kinakailangan as engineers, mine-maintain din natin siya. Tinitingnan natin kung safe ba siya para sa mga tao, kung efficient pa ba siya. Kasi kung hindi na siya efficient, so ba't pa natin gagamitin? So masasayang ang oras natin lahat. And convenient. Ito yung kagandahan ng transportation engineering. Kanina ko pa sinasabi. Kaya tayo meron transportation engineering para mapabilis yung movement ng mga tao at saka yung mga goods natin. Okay? So, eto, yung gagawin nyo palang project sa P3, gagawa kayo class ng railing system. Ano ba yung railing system? E di yung daanan ng trend. Kasi, actually, ito yun. Pinag-iisipan ko dati kung ano yung papagawa ko. Pagka kasi yung pinagawa ko sa inyo is itong daanan na to, yung sa lupa. Very common kasi yan eh. Ang dami ko na nakikitang ganyan. Pag naman sa himpapawid, o paano nyo gagawin yan? Sige nga, paano nyo papaliparin yung, paano kayo gagawa ng paliparan? Di wala lang din. Ang gagawin nyo lang dyan, most probably, yung mga aeroplano na yan, tapos ipaparada nyo lang dyan. Pagka naman ito kasi may water, eh, madami na rin ako nakitang ganito eh, water. Lalagyan nyo lang ng bangka, eh, baka mabasa pa yung pagdi-display natin. So, naisip ko, para bago naman, and unique siya, and maganda is, railing system naman. So, eto yung details. Ito yung mga designs na po pwede nyo kuhanan ng inspiration or bahala kayo. Pwede kayo mag-search sa internet kung anong itsura na magiging railing system nyo. Pwede nyo pag-ikot-ikutin yan. O kaya naman isang diretsyong ganyan pero dapat maganda. Kaya naman yung nakataas na ganyan o kaya yung cross-cross na ganyan. So, bahala kayo. It's up to you, class. Pero, eto yung details na and requirements na kinakailangan nyo kapag ginawa niyo yung P3 project niyo, which is yung railing system nga. First, syempre, lagi kong pinapagawa to kapag kami project kayo, sketch. Gagawin niyo siya this time sa vellum board, tsaka lalagyan niyo ng kulay. Mas maganda, syempre, mas mataas yung grades. Kasi yung mga ginagawa niyo dati, sketch lang, wala lang. So, ngayon, gusto ko yung sketch niyo maganda din. Pangalawa, kung dati, documentation ng mga pictures lang, ngayon, gusto ko gumawa kayo ng time-lapse video para makita ko talaga na ginagawa nyo. Kasi baka picture lang kayong picture, hawak-hawak nyo lang. Hindi naman tumutulong yung iba. And class, kapag hindi tumutulong yung mga ka-group nyo, tapos hindi pa nagbayad, huwag kayong matakot, alisin nyo. Huwag kayong matakot sa kanila, ako bahala. Pagka wala silang tinulong, alisin nyo. Go. Pero, syempre, mas maganda kung i-encourage nyo sila na tumulong. Kasi, syempre, kawawa na may kaklase nyo kung wala silang grades. Sabihan nyo lang na kailangan mo tumulong. Kasi kapag hindi ka tumulong, hindi ka namin nilalagay, mawawala ka ng grades kay sir. So, ganun lang. So, yung time-lapse video na yan, saglit lang naman yan. Mag-video-video lang kayo from start to finish habang ginagawa nyo or kahit may mga kung ano yung ginagawa nyo. And 5 to 10 minutes siya. So, hindi siya bababa ng 5, hindi siya tataas ng 10 minutes. So, ganun lang. And then lastly, syempre, yung final output, kailangan yan. Ang size niyan is ito na, 15 inches by 15 inches by 15 inches. Yung lapad, yung haba, at saka yung taas niya. Yung taas niya, ibig sabihin ng 15 inches na yan, maximum of 15 inches. Ayoko kasi yung sobrang taas. Pero pwedeng mas mababa sa 15 inches. Pero yung lapad niya at saka yung haba niya, dapat saktong 15 inches. Okay? Any materials, gumamit kayo ng any materials, pero sana huwag na kayong gumamit ng bato, huwag na kayong gumamit ng simento, bakal, huwag naman ganun. Abe, paano nyo madadala yan? Yung mga light materials lang, mga karton, clay, pwede kayong gumamit ng clay, pintura, pwede. Huwag lang yung mga bakal, bato, simento, huwag yun ha. Tapos due date niyan, syempre, kinakailangan mag-focus kayo sa exam nyo, lalo na sa calculus. So, ang due date niyan, ipapagawa ko is the week after the exam week. Para after ng exam nyo, may time kayo na gumawa. Okay? Pero syempre, yung sketch, yung groupings nyo, pag-groupings ko na kayo next week, tsaka pag gagawin ko na kayo ng sketch. Tapos yung groupings nyo, ang gawin nyo lang 3 groups per section. Bahala na kayong mag-group sa section nyo, sa mga sarili nyo. Kasi syempre, minsan mas masayang gumawa kapag kakagroup mo yung mga kaibigan mo talaga. And malalapit sa bahay nyo. So, kayo na mag-group. Pero ang gusto ko sa grouping, sana, is may ka-group lahat. Kapag ka-class, walang ka-group lahat ng mga members, ako na mag-group sa inyo. Kaya dapat,
lahat kayo na students may group mates. Okay? Pagka wala, ayoko nang magpapas ng solo ha. Gusto ko groupings, magkasundo-sundo kayo kasi magkakaklase naman kayo. So, yun lang. And thank you so much.